Ang tanong ay magkano nga ba ang dapat na ipapadala sa pamilya sa Pilipinas? Katulad dito sa akin, siyempre nandito tayo sa South Korea, ay kailangan nating magpadala ng budget ng pamilya sa loob ng isang buwan dahil monthly nga ang salary dito sa South Korea. Siyempre every month ay kailangan din magpadala ng pera ang budget ng pamilya sa Pilipinas, anak at asawa. Ibang kamag-anak natin ay nagtatanong kung magkano ba yung pinapadalang pambudget sa Pilipinas. Sa akin ay hindi naman talaga pare-pareho, kasi nakadepende yan sa miyembro ng pamilya kung ilan. Kung halimbawa isa lang anak mo, yung asawa mo, siyempre dalawa lang yung papadala mo ng budget sa Pilipinas. Meron kasi dyan na maraming anak, katulad ng halimbawa 4 ang anak, siyempre mas malaki yung budget na ipapadala mo. Hindi naman pwedeng yung isa lang ang anak at 4 ang anak pareho yung ipapadala mong, pareho yung budget na ipapadala. Hindi naman dapat ganun. Nakadepende yan sa dami ng miyembro ng pamilya kung magkano yung kailangan mong ipadala sa Pilipinas na pambudget. At sa akin ay sa iba naman ay nakadepende rin kung nag-aaral lang ng college yung mga anak. Siyempre pag college ay iba ang gastos niyan kaysa sa elementary at high school. Sample ko na lang itong sa akin dahil wala pa naman akong college, dahil senior high pa lang yung panganay ko pagpasok. At saka yung bunso ko ay grade 2 pa lang pagpasok sa susunod na pasukan. Ang budget na ipinapadala ko sa asawa ko monthly, ito ay sa pagkain, kuryente, tapos yung pamasahin ng mga bata ay 25,000 pesos monthly ang pinapadala kong budget sa asawa ko. Dun sa 25,000 pesos na yan, siyempre ay minsan yan ay nadadagdagan pa dahil pag nagkaroon halimbawa ng sakit yung mga anak ko, ay siyempre kailangan pa check up at hindi naman yun kasama sa budget sa pagkain, kaya nagdadagdag pa rin ako minsan pag yung nagkakasakit nga. Katulad ditong nakaraan, pina-check up yung dalawang anak ko kasi nga yung anak kong panganay nagkano pala siya, acidic daw yung panganay ko, tapos yung bunso ko naman ay laging may sipon, kaya pina-check up, may ubo, 1 linggo na yung ubo at mabuti naman okay na sila ngayon. Imbis na 25,000 pesos lang pinadala ko ay naging 30,000 pesos na kasi nga nandagdagan, kasi gumastos pa yung asawa ko tungkol sa pagpapa-check up at pagbili ng gamot. Kaya hindi rin yung 25,000 na yun ay hindi laging ganun. Minsan ay nadadagdagan kapag yung may mga emergency, yon. Maliit daw yung 25,000 pesos na yun. Sa totoo lang ay hindi naman nagrereklamo yung asawa ko. At kaya naman niyang pagkasyahin yung 25,000 pesos sa loob ng isang buwan. Minsan kasi nakadepende rin yan sa asawa kung paano gumastos. Kung asawa mo'y maluho at laging kakain sa labas, yung 25,000 pesos na yun ay kulang na kulang talaga yun. Mga 30,000 pesos monthly, kulang pa yun. Meron nga ibang kakilala ko dito ay isa lang yung anak, tapos isa yung asawa sa Pilipinas, ay gumagastos ng 40,000 pesos. Kaya nakadepende yan sa humahawak ng pera kung paano i-budget. At syempre yung asawa ko ay naiintindihan niya ang sitwasyon ko, kaya ganun yung pinapadala ko sa kanyang budget dahil alam niya nga na nag-iipon kami ng pera, kasi hindi naman ako panghabang buhay dito sa South Korea magtatrabaho. Dati nung hindi pa ako nakakaalis, hindi pa ako nakapunta dito sa South Korea, siyempre isa pa lang naman yung anak ko noon, 15,000 pesos ay napagkakasya namin yan sa loob ng isang buwan. Talagang tipid na yun, at may mga utang ka pa. Kaya nakadepende yan sa naghahawak ng pera. Kahit gaano kalaki ang sweldo mo, kung hindi ka naman marunong humawak ng pera, kung gastador ka, ay wala ka rin maiipon. At mas maganda pa yung hindi naman masyadong kalakihan ng kita,
Basta marunong kang humawak ng pera, marunong kang mag-budget, ay makakaipon ka. Oras na ulit para mag grocery, bibili ng ibang mga kailangan. Nung nag-grocery ako nung nakaraan, hindi ako nakabili ng sabon na pampaligo. Paubos na. At dito na ulit tayo sa grocery na pinupuntahan ko. Ito ay malapit lang sa tinitirhan ko. Paggabi ay sa tanghali medyo mainit na dito. Pagdating naman ng gabi ay nalamig pa rin, kaya nag-jacket pa rin ako. Iba yung temperatura paggabi, malamig talaga. Dito tayo sa kabila. Dito na tayo. See you. Mamimili na ulit. Okay. Kailangan syempre mag-shot. Ito. Cash. Yan. 1 liter ito. At ang presyo niya ay 4,250 won 1 liter. Yan. Say bibili din ako nito. Alam nyo na, kailangan ng vitamin D. Yan. Presyo 3,981. Ito yung yogurt na may flavor na apple. Ano pa? Ito yung Hershey's na masarap. Hershey's original. Ano to? 4 na piraso. Isang pack, 4 na piraso, naka-sale ay 3,981. Hershey's, minsan pag yung nagkachampurado ako ay ito yung ginagamit ko na panghalo. Ayan. Tangkad naman ng babae, parang 6-footer yun. Tapos siyempre wag kakalimutan yung pangprito nga pala. Ito mga kabayan, ito yung ginagamit kong pamprito. Bukod yung panggisa, ito pamprito lang talaga to. Yan, naka-sale siya laki ng binaba. Dating 9,500 won, ngayon ay 5,480 won na lang. Bili ako nito. Matagal naman ang matagal naman ang gagamitin to kasi ilang litro ba to? Ayan 1.8 liters. Mga ilang buwan ang gagamitin ko kasi bihira lang naman ako magprito. Mahirap kasi pag puro prito. Ano ko naman ay, siyempre kukuha ako ng saging. Kunti lang tao dito, kaya magandang mamili dito. Ito yung bibili ako nito, kalabasa. Yan, ang isang piraso ng kalabasa ay 3,981. Pili lang tayo ng medyo maganda-ganda. Ito na lang. Tapos sinahalong ko siya ng talong. Kailangan natin kabayan ng gulay, mga kabayan. Talong 4 na piraso ay 2,981.
kaya dito maganda-ganda. Ito na lang. Masarap tong ham na to mga kabayan. Kaso nga lang isang kilo ay 10,900 won isang kilo. Dapat yung ano, may slice nito eh. Maliit lang. Ano nga yun? Ayun, ito. Ayan o. Halos kapareho lang din ito ron. Ayan o. Sandwich ham. Pwede siyang gawing palaman sa tinapay. Ayan o. 150 grams ay 2,480 won. Dalawa yung bibiling ko. Yung pampalaman sa tinapay ito. Tapos bibili rin ako ng ano, bibili rin ako ng dilis. Mas masarap to mga kabayan, itong dilis dito sa South Korea. Malinamnam. Ang binibili ko dito ay yung hindi naman masyadong marami. Ito lang 4,600 won, 160 grams. Ito. Meron din ditong alamang. Ito. Kaya lang sobrang alat nito. Ang alamang na to. Pag inalo mo siya sa ano, kunyari magpapakbit ka, kailangan mong pigaan. Napakaalat niyan. Mga baboy, mga pangsanggupsyal. Doon na lang sa taas yung pupuntahan ko dahil bibili ako ng sabon na pampaligo. Akit tayo sa second floor, nandun yung tindahan ng mga sabon, mga panghugas sa plato. Ito yung sabon na binibili ko dito. 4 na piraso ay 7,200 won. 4 na piraso na to. Tapos bibili din ako ng sabong panghugas ng plato. Ito talaga yung binibili ko dito, malaki. Ilang buwan na tong ginagamit. 3 kg. Yan. Naka-sale 6,980 won. Okay. Okay. Yan na. Yan na. Kailangan ng bayaran to. Mabigat na. Okay, ganito lang ang buhay-buhay ng OFW dito sa South Korea. At pupunta na ako ng counter para bayaran.